Ngayon, dadako naman tayo sa pang-abay na panggaano o pampanukat. Yung nagsasaad ng timbang o sukat. Ito naman ay yung nagpapakita or nagsasaad siya ng sukat, haba, or timbang. Ang timbang. Ngayon, halimbawa, uminom siya ng 2 basong tubig. Ngayon, ang ginamit na panukat nito ay 2 baso. Naiintindihan ba, class? Opo. Ngayon, bumili ako kanina ng 2 sakong bigas. Ang ginamit ko na timbang doon ay 2 sakong bigas. Ngayon, naiintindihan niyo pa pang-abay ng pampanukat? Opo. Basta po, tandaan niyo pampanukat ay dito lang po yung timbang, sukat at haba. Ngayon, Jenny, maaari ka ba magbigay ng pang-abay ng pampanukat? Bumili ako kanina ng 2 kilo. Ano yung ginamit mo pang-abay ng pampanukat? 2 kilo. Tama, 2 kilo. Sige, break. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng pang-abay ng pampanukat? 1 kilo. Ano yung 1 kilo na yon, si break? Bumili ako ng 1 kilo tilapia. Ang ginamit mo 1 kilo, tama. Ngayon, ay dadako naman tayo sa pang-abay ng kumusatibo. Nagsasaad ang dahilan sa pagganap sa kilos ng pangliwa. Ito naman ay nagsasaad ng dahilan or sanhi sa isang kilos. Halimbawa, dahil sa matinding pagod, hindi na siya nakadalaw sa handaan. Ngayon, ang dahilan or sanhi na ginamit dito ay matinding pagod kaya hindi siya nakadalaw sa handaan. Naiintindihan ba, class? Opo. Ngayon, ba't ito ang naiintindihan mo? Hana, bakit ka ba magbigay ng halimbawa ng pang-abay ng kusatibo? Dahil sa pagsisikap ay taas ang aking grado sa aking buhay. Tama. Ano yung dahilan mo? Or yung dahilan ng sanhi? Pagsisikap. Kaya mataas ang inyong nakuha. Tama. Kayla, dagdagan halimbawa. Sa matinding sakit ng ulo, hindi na ako nakapasok. Ano yung ginamit mong sanhi? Sakit. Masakit po ang ulo ko. Tama. Masakit ang iyong ulo kaya hindi ka na makapasok. Sunod, pang-abay ng benefactibo. Nagsasaad ng benepisyo para sa isang tao dahil sa pagganap ng kilos ng pandiwa o layunin ng kilos ng pandiwa. Ito naman ay nagpapakita kung kanino or kung kanino yung kilos. Halimbawa, nagtrabaho siya ng mabuti para sa kanyang pamilya. Para kanino yung ginawa niyang kilos? Para sa pamilya. Tama, para sa pamilya. Ngayon, nagtrabaho ako para sa kapatid ko. Ano yung, para kanino yung kilos na ginawa ko, class? Dito. Okay, tama. Ngayon, Raiza, maaari ka ba magbigay ng halimbawa ng pang-abay na benefactibo? Nag-aral siya ng mabuti para sa kanyang pamilya. Ano yung benepisyo doon? Nag-aral. Sa pamilya. Hindi, Para sa pamilya. Nag-aral siya para sa pamilya. Tama. Ngayon, ay dadako naman tayo sa pang-abay na pangkaupuan. Pinangungunahan ng tungkol o hingil. Dito naman ay nagpapakita ng paksa o layunin ng isang kilos. Halimbawa, nagsalita ang punong guro hingil sa kalinisan sa paaralan. Ngayon, nagsalita ang guro dahil sa kalinisan ng paaralan. Dito, pinakita niya dito yung paksa or ano yung gusto niya na sabihin. Kung ba, in short na lang, paksa na gusto niya na gawin. Kaya naiintindihan ba, class? Opo.
gumawa ako ng project ukol sa aming istruktura sa wika. Ang ginamit ko doon, istruktura, tama? Ukol sa istruktura. Tama? Ngayon, isa ba halimbawa, nagsalita ako tungkol sa issue sa paaralang ito. Ano ang ginamit ko tungkol, hindi ba? Ay yung paksa, yung issue sa paaralan. Naintindihan ba, class? Opo. Yan. Ngayon, Rose Ann, maaari pa magbigay ng pang-abay na pang-uulan? Nagchismisan kami. Nag-usap kami tungkol sa issue sa aming barangay. Ano yung ginamit ko? Ano yung issue, ano yung paksa na ginamit mo sa pangusap namin? Tungkol po. Tungkol sa issue sa paaralan. Tama? Barangay. Naiintindihan ba, class? Opo! Yan. Kung naiintindihan niyo ako na may magtatanong tungkol sa ating tinalakay na ngayong araw. Abi, ano ang pang-abay? Pang-abay po is ito po yung mga salita, uli po ng mga salitang nagbibigay turi sa pandiwa, pang-uri o sa kapwa pang-abay. Krisha, maaari ka ba magbigay ng halimbawa ng pang-abay? Pang-amay na pamanahon po po. Halimbawa, hindi ko puri. Halimbawa ko ng pang-abay. Sa pang-abay ko maaari matukoy mo dito kailan, saan, paano, gano'n. Babalikan ko Patricia. Na. Daisy, maaari ka ba magbigay ng halimbawa ng pang-abay? Okay lang, Hasan? Tila siya'y tila siya'y malungkot. Tama, ang ginamit doon, tila. Ngayon, doon, sa ginamit ngayon ay hindi siya sigurado kung malungkot ba siya. Tama. Sa pang-abay class, doon maaari mo magamit ang lahat ng saan, kailan, o paano, at hindi tiyak. Ngayon, Edeline, magbigay ka ng isang uri ng pang-abay. Pang-abay na pamanahon. Ngayon, magbigay ka ng halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Pumunta ako kahapon sa bahay nila. Ano yung ginamit mong pamanahon? Kahapon po. Tama. Laika, maaari ka ba magbigay ng uri ng pang-abay? Pang-abay na kanunod po. Ayan, maaari ka ba magbigay ng halimbawa? Sa MPH po naganap ang ISO classroom kahapon. Ano yung ginamit mo pang-abay na panunod? MPH po. Tama. Si February, maaari ka ba magbigay ng halimbawa at uri pa ng pang-abay? Pang-abay na pang-pupulan po. Pang? Pupulan po. Abay na Pupulan. Ayan. Ngayon, magbigay ka ng halimbawa. Tungkol sa pang-abay ang aming paksa ngayong araw. Tama. Abigail? Maaari ka ba magbigay pa ng halimbawa? Ibigay ang uri ng pang-abay? Pang-gaano o pang-panunan. Maaari ka ba magbigay ng halimbawa? 2 tasang tubig ang aking nilagay sa aming pilutugas. Tama. Ang ginamit mo ang pampanukat? 2 tasang tubig. Tama. Ngayon, Jenny, maaari ka ba magbigay pa ng uri ng pang-abay? Pang-abay na panang-ayon po. Ngayon, magbigay ka ng halimbawa ng pang-abay na panang-ayon. Tunay siya kung magaling na magturo.
tunay. Tama. Ngayon, Jewel, ibigay ba ang uri ng pang-abay at bigyan ito ng halimbawa? Or magbigay ka ng halimbawa? Pamalang palandago. Ang halimbawa din ay tuwing Pasko, bumisita ang aming mga magulang. Ano yung ginamit mo? Tuwing Tama, tiling. Kayla, magbigay ng uri pa ng pang-abay at ibigay din ang halimbawa nito. pang-abay ng conditional po. At ibigay ang halimbawa. Nag-aaral ako ng mabuti para sa aking pamilya. Ang kinabukasan. Ngayon ay pang-abay ng positibo. Ang pang-abay na, sinagot mo? Pang-abay na? Conditional. Yung conditional dito yung ginagawa mo na yung kilos bago masukan. Nag-aaral mo na ng mabuti sa pamilya. Halimbawa, nag-aral ako ng mabuti kaya nakapagtapos ako. Ngayon, dahil Hana, magbigay ka ng halimbawa ng sinagot niya, pang-abay ka, conditional. Kung may itatanim mo na Kapag may tinanim, may aanibin. Alban, magbigay pa ng huli ng pang-abay at magbigay din ng halimbawa. Pang-abay ng pananggi. Pang-abay na pang-palanggi. Ngayon, magbigay ka ng Hindi halimbawa. ako bakla. Hindi ka. Hindi ako bakla. Yan. Say, Sakla-sakla. tama. Ngayon, sino pa nang magbibigay ng uri ng pang-abay? Pang-abay. Sige. Okay, halimbawa, kung mag-review ako ng maayos mga kung nag-review ako ng maayos mga kapasama sa pang-abay. Ay, tama. Huling katanungan. Gimbel, maaari ka bang tumayo? Paano mo magagamit ang pang-abay sa iyong pang-araw-araw na buhay? Wala friend? Raisa ba? Raisa? Sige, Abby. Para po sa akin, nagagamit po ang pang-abay sa pang-araw-araw dahil po kapag tayo po ay nakikipag-communicate sa ating kapwa, mas naiintindihan po nila kung ano po yung mga sinasabi po natin para po hindi po malabo ang mga salita o mga pangungusap natin. Tama. May dadagdag pa ba kayo, class? Wala po. Ayan. Batid ko mga naintindihan niyo ang ating class tayo ngayong araw. Ngayon, bigyan niyo ng iyong sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon, dadako na tayo sa aktibidad. Na tatawagin halimbawa ko pangtulugan. Ang panuto nito, Grisha, natin bang basahin ng ating panuto? Basahin ang sumusunod na halimbawa. Pagkatapos, tutuin ang uri ng pang-abay. Ayan, class. Ngayon, may nakikita naman kayo dito na Cartulina. Dito nakalagay yung mga halimbawa at may ibibigay ako mga
Yan. Ngayon, ang isang tama kayo yung una. Ngayon, ako aalis papunta ng probinsya. Ngayon, ang ginamit na ulit dito ay pang-abay na pamanhon. Dahil ginamitan siya na ngayon. Kaya, unang grupo tama at pangalawang grupo. Pangalawa, naglaro sila sa parke kanina. Saan ba sila naglaro? Sa parke. Kaya, ang uri ng pang-abay na ginamit ay pang-abay na panliman. Tama ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Pangatlo, sumagot siya ng maayos sa pagsusulit. Kaya, ang ginamit dito sa pangungusap ng maayos. Paano siya nagsulit? Kaya nga maayos ang pang-abay na pamaraan. Pang-apat, marahil ay uulan mamaya. Marahil ginamitan ng marahil dahil di tiyak kung uulan ba mamaya. Kaya, ang tamang sagot ay pang-abay na pang-agam. Kaya tamang unang pangkat at pangalawang pangkat. Panglima, oo, sasama ako sa lakad bukas. Ngayon, ang ginamit dito, oo. Sumasang-ayon siya sa isang sitwasyon. Kaya pang-abay na panang-ayon ang inyong sagot kaya tama. 5 kilometro nilakad nilang papuntang paaralan. Ang ginamit dito ay 5 kilometro. Kaya ang tamang sagot ay pang-abay na pampanukat. Tama ang unang pangkat at pangalawang pangkat. Pang-7, hindi ako papayag sa alok niya. Hindi, ginamitan ng hindi siya sumasang-ayon. Tinatanggihan niya o nagtumanggi siya sa kanyang alok. Kaya, ang tamang sagot ay pang-abay na pananggi. Tamang muna at pangalawang pangkat. Pang-8, dahil sa matinding init, nagsiuwian agad ang mga manggagawa. Kaya, dito, ang tamang sagot, pang-abay ng positibo. Tama. Pang-abay na positibo. Dahil positibo ito ay yung may dahilan at o santi. Ang dahilan nito matinding init. Tama ang unang pangkat, mali ng pangalawang pangkat. Pang-abay na conditional, mali po yan. Siya, kung magsisipag ka, tiyak napapasa ka sa exam. Number 9, dito sa pangungusap na ginamit ay ginawa nyo muna yung kilos bago natupad. Kaya ang tamang sagot, pang-abay na conditional, tamang una at mali ng pangalawang grupo. Pang-last, nagtanim siya ng palay sa 2 hektarya ng lupa. Ang ginamit sa pangungusap ay 2 hektarya. Kaya ang tamang sagot, pang-abay na pangkalupad. Kaya tama, unang grupo at pangalawa. Ngayon, ang nakuha ng unang pangkat ay 10. Ang pangalawang pangkat, nakakuha sila ng 8. Kaya ang talo ay ngayon, class, naiintindihan nyo ba ang pang-abay? Huli ng pang-abay, class? Mabuti naman po. Ngayon, ay tatapos na tayo sa ating pagsusulit.
Okay na, class? Yes, ma'am. Pangapat, alin pang uri ang tumutukoy sa lugar o pook? A. Pang-abay na panlunan, pang-abay na pamaraan. C. Pang-abay na pang-agam. D. Pang-abay na pamanakot. Okay na? Yes, ma'am. Pang-lima, anong uri ng pang-abay ang ginamitan sa pangungusap na ito? Baka umulan mamayang hapon. A. Pang-abay na pang-agam. B. Pang-abay na panang-ayon. C. Pang-abay na panangge. D. Pang-abay na panlunan. Okay na, ma'am. Ngayon, dadako na tayo sa pangalawang pangsulit. Sa lumbikita ng pang-abay sa bawat pangungusap tutuloy ng uri nito, maaari lamang na sagot lamang ang iyong sulat at ang uri. Ayan, kung sino natapos, iharap na lang po ang inyong papel. Ngayon na maaaring ng halal ng litrato ang ating takdang aralita. Okay na, ma'am. Maraming salamat sa pakikinig class at sa inyong koordinasyon. Muli, magandang umaga sa inyo.